sumailalim sa 4 na araw na rescue training ang mga host at saka anchor ng UNTV. Nandito tayo, Flor, at saka Wyla. Bilang bahagi ng advokasya ni Kuya Daniel Razon na tulong muna bago balita. Narito ang report ni Benedict Galazan. Taong 2010 nang simulang magsanay ng rescue ang mga reporter, cameraman at driver ng UNTV bilang bahagi ng advokasiyang tulong muna bago balita na pinangungunahan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na layuning tulungan ng sino mang nasasangkot sa emergency, anumang kulay o relihiyon ay walang pinipiling abutan ng tulong. At ngayong 2016, upang mas mapalakas pa ang advokasya, 14 sa mga anchor at host ng UNTV ang sumailalim sa 4 na araw na pagsasanay. Bilang pasimula ng training, ipinaramdam sa mga participants ang importansya ng kaalaman sa pagsagip ng buhay. Isang sorpresang simulated scenario ang agad na bumungad sa kanila. Is tumulong sa abot ng aking makakaya. Pero ang problema nga lang, dahil nasurpresa kami at saka wala pang mga talagang training, nangangapa kami kung ano mga dapat namin gawin. So perhaps itong unang-unang senaryo ay isang magandang lesson for us as we go along with this training. Ako na lang muna bigla kami. Tama yung sinasabi ni Kuya, unexpected. Kaya unang itinuro sa mga anchor at host ang pagbibigay ng paunang lunas sa iba't ibang injury. Nagsanay sila ng basic first aid kung saan itinuro ang proper application ng control bleeding, bandaging at splinting. Ilang survival pagdating sa tubig ang naibahagi sa kanila na magagamit nila kung magkaroon ng kalamidad gaya ng bagyo at mga pagbaha. At hindi pa sumisikat ang araw, gising na ang mga rescue trainees para sa daily exercise. Dito nakita ang kanilang determinasyon na maging bahagi ng advokasya kahit may edad ay nakikipagsabayan. Sa ikalawang araw, tamang pagbubuhat sa isang pasyente gamit ang sariling lakas at ang paraan ng pag-assess sa isang biktima ang itinuro sa bawat participant. In most cases, tayo as anchors, we don't go with the rescue van. Sa ikatlong araw naman, nalaman ng mga tagapaghatid ng balita kung papaano isinasagawa ang rescue breathing, pagbibigay ng paunang lunas sa taong nabilaukan o choking at basic life support kung saan atentibo silang nakinig kung papaano ibinibigay sa isang pasyente ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Maging ang paggamit ng automated external defibrillator o AED ay natutunan din ng mga participant. Pagkatapos ng lahat ng pagsasanay, sumabak na sila sa practical at written examination upang masubok kung natutunan nila ang mga bagay na dapat nilang malaman. Isang makatotohanang simulation drill din ang muling inihanda para sa kanila. Dito nasubok ang bawat isa kung may a-apply nila ang lahat ng kanilang natutunan. Siguro, it's totally different pala pag pinag-aaralan mo siya ng theoretical, practical, and yung talagang parang totoong aksidente na. Kasi parang, at kapag sa classroom setup lang, kaya mong gawin ng step procedure and isa-isa eh. Dito sabay-sabay talaga. So application talaga. Thank you so much dun sa ating mga anchors sa kanilang buong pusong pakikipag-participate dito sa ating ginagawa na ito na training. And I just feel na para sa akin, parang isang tatay na you can say you're proud of your children. Keep it up and God bless. To God be the glory. Sa huli, masasabing matagumpay ang 4 na araw na pagod, puyat, sakit ng katawan upang maabot nila ang layuning hindi lang maging tagapaghatid ng balita, kundi kasabay ng pagbabalita ay nakahanda ring tumulong sa kapwa. Benedict Galazan, UNTV News Worldwide.